Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City, hinalughog ng nasa 2,000 pulis para isilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy. Pagtakas ng grupo nila dismissed Banban Mayor Alice Go, matagal na umanong alam ng ilang ahensya ng pamahalaan ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Dating presidential spokesperson Harry Roque nakalabas na mula sa house detention matapos ma-cite in contempt. Eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng maritime patrol sa Kalayaan Island muling nakaranas ng pagpapakawala ng flares mula sa China. Una sa ating mga balita. Matagal nang alam ng ilang ahensya ng pamahalaan na nakatakas na umano sa bansa si Alice Go, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Busod nito sisiyasatin sa Senate hearing kung bakit itinago ang impormasyong ito sa Senado maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak naman ng Senado ang pagdalo ni Sheila Go at Cassandra Leong sa Senate hearing sa Martes, August 27. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. 2 linggo bago isiwalat ni Senador Risa Ontiveros noong August 18 ay nalaman na ng Bureau of Immigration o BI na nasa ibang bansa na umano si Alice Guo batay sa impormante ni Senador Sherwin Gatchalian. Nagtataka naman ang mambabatas kung bakit tumagal pa ng 2 linggo bago ito maihayag sa Senado. Kahit anya isinasagawa pa ang validation o pagtitiyak sa naturang impormasyon, dapat sinabi na ito ng BI sa Senado kahit sa pamamagitan ng executive session o tanging sa kaalaman lang ng mga senador. Titignan ko rin yung angulo na yan. Bakit itinago yung information sa amin, no, sa Senate, considering that we have a pending investigation, and bakit tinago yung information na yan sa publiko. Bukod dito, palaisipan din anya kung bakit maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi rin agad nasabihan na nakatakas na si Guo. Saka tingin ko tinago rin yan sa ating Pangulo eh. No? Even ang President, hindi niya alam na umalis na pala si Alice Go. Nalaman niya rin sa media. No? Nalaman niya rin nung lumabas na ito sa media dahil nagalit siya. No? If you see his reaction, talagang disappointed siya. So even the President was kept in the dark. Inaasahan ni Senador Gatchalian na magbibigay ng paliwanag sa mga isyung ito ang BI sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa darating na Martes, August 27. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng Senate na tiniyak ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagdalo ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo at Cassandra Leong. Paliwanag ni Senador Win, tumatayo umano si Ong na representante ng Lucky South 99 na ni-raid matapos matuklasan ang iligal na operasyon nito kabilang ang scam, human trafficking at torture. Habang sisiyasatin nila kung anong partisipasyon ni Sheila Guo na mas malinaw na anyang may koneksyon sa iba pang POGO hubs matapos mahuling magkasama ang dalawa. But si Sheila Guo plays a very important role in all of those companies. I think mga 5 very important companies. Treasurer siya or corporate secretary siya. So, ang ibig sabihin nito, kung ang Go companies ay ginamit to fund the Banban Pogo Hub, ibig sabihin si Sheila has also a role in that funding. No? So, yun ang aking magiging focus. No? Ano ba ang role ni Sheila Go? Kasama rin sa iimbestigahan sa pagdinig ng Senado ay kung paano nakalabas sa bansa sina Sheila Guo at Cassandra Leong sa kabila ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanila ng Kongreso. Aalamin din ng Senado ang paggamit ng bilyong-bilyong pisong budget na inaaprubahan nila para sa intelligence funds ng mga enforcement agency, ngunit natatakasan pa rin ang mga ito kahit ng malalaking personalidad gaya ni Alice Guo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na seseryosohin nila ang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang nangyaring pagtakas ni dismissed Mayor Alice Go sa bansa. Samantala, kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation o NBI na isang dayuhan ang kapatid ng dating alkalde na si Sheila Go. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Patuloy ang malalimang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration kung papaano nakalabas ng bansa si dismissed Mayor Alice Go. Inaalam din ng mga otoridad kung sino-sinong individual ang mga posibleng naging kasabwat ng dating alkalde sa kanyang pagtakas. Ayon sa BI, ginagawa na nila ang lahat ng paraan para agad na maibalik ito sa bansa. We are backtracking yung pinagdaanan nila going outside of the country. Tiniyak ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na hindi sila mapapahiya sa kanilang ginagawang investigasyon. Binigyang diin nito na mananagot ang mga dapat managot sa pagtakas ni Go. Sineseryoso aniya nila ang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng sinabi nito na may posibleng masibak dahil sa pagtakas ng pinatalsik na alkalde. We are taking the President's directive very seriously. This is something that is of national significance. We understand how important this is to the country, to the President, and to actually the international community. Samantala sa isinasagawang comparative fingerprints analysis ng NBI kay Sheila Go, na kapatid ng dismissed mayor, sinabi ni Director Jaime Santiago na lumabas na si Sheila Go at ang Chinese national na si Zhang Mier ay iisang tao lamang. Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Zhang Mier and Sheila L. Guo are one and the same person. We can conclude na si Sheila L. Guo na nasa amin ngayon ay isang Chinese. Kaugnay nito, inireklamo ng NBI si Sheila sa paglabag sa Philippine Passport Act, partikular na ang misrepresentation o pagsisinungaling nito sa kanyang passport na siya ay Pilipino. Dagdag pa ng NBI, may hawak din itong Chinese passport. Inireklamo naman ng ahensya ang negosyanteng si Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga ng obstruction of justice na kabilang din sa paglabag sa Passport Act. Pero tumanggi pa ang NBI maging ang Department of Justice o DOJ na idetalye bakit may obstruction of justice na kasama sa reklamo kay Ong. I believe it is best that the respondents in the cases know before the public. So if we may reserve those types of questions for after the inquest. Mananatili sina Sheila Guo at Ong sa kustudiya ng NBI pero dadalhin aniya sila sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng abogado ng kapatid ni dismissed Mayor Alice Go na si Sheila na gumamit ng peking Philippine passport ang kanyang kliyente. Iginiit ni Attorney Stephen David kahapon, August 23, na malayo sa katotohanan na nagagamit ng fake passport ang kapatid ng pinatalsik na alkalde dahil wala pa umanong isinampang kaso sa korte laban sa kanya. Handaan niya ang kanilang kampo na magpiyansa para sa kanyang kliyente habang hinihintay ang resolusyon ng korte. Naibalik sa bansa si Sheila kasama ang negosyanteng si Cassandra Leong mula sa Indonesia nitong Huwebes matapos makulong sa Batam Special Class 1 Immigration Office. Pinangalanan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Singaporean national na tinukoy ng Indonesian authorities na tumulong umano sa grupo ni Alice Go habang nagtatago sa isla ng Batam. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, ito ay nagngangalang Zhang Ji na sinasabing former president ng Lucky South 99 na wanted din sa Pilipinas. Ito umano ang nagbook at nagbayad ng hotel rooms nila ni Go. Muling nagsilbi ng warrant of arrest ang Philippine National Police kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy kaninang madaling araw. Nasa 2,000 pulis ang naghalughog sa KOJC compound para hanapin si Kibuloy at 4 niyang kapwa akusado. Ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na ang sitwasyon dyan? Humupa na ba ang tensyon?
Rosalie, ngayon nga ay medyo humupa ng tensyon dito sa harapan ng Buhangin Compound dito sa Davao City, pero sa loob ay ayon sa PNP may mga ilang tension pa rin na nararanasan kanina dahil may ilang mga miyembro na sinusubukan pa rin na pigilan itong mga pulis sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. At simula nga kaninang alas 5 ng umaga hanggang ngayong alas 12 ng tanghali ay maigpit pa rin ang pagbabantay ng PNP dito sa labas ng gate ng compound ng KOJC at limitado ang mga miyembro na pinapapasok. Pinapayagan naman silang pumasok pero kailangan dumaan sila doon sa inspeksyon at pag-check. At doon naman sa mga lalabas na miyembro ay pinapayagan naman sila. Alas 3:40 kaninang umaga, nagmarcha patungo sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Buhangin, Davao City ang malaking bilang ng mga pulis. Ilan sa mga ito ay mula sa iba't ibang police station sa riyon sa pangunguna ni Pier 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Layo ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at sa 4 na kapwa niya akusado. Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga pulis, nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Giit ni Attorney Israelito Torion, kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest ba yan para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ni Police Brigadier General Torre ang dala niyang alias warrant at iginiit na anuman ang mangyari ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC si Torre at nanindigang labag sa batas ang plano niyang pagpasok. Pero nanindigan si Torre na gigibain nito ang gate kapag hindi nila ito bubuksan at aalisin ang mga nakaharang sa sasakyan at fire truck. Sa huli, pumayag din ng KOJC group na pumasok ang mga pulis. Binalaan din sila na huwag tangkaing hadlangan o harangin ang mga ginagawang paghahanap ng mga pulis dahil makakasuhan sila. Eksaktong alas 5 ng umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunguna mismo ni Police Brigadier General Torre. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, staff, CDM, arresting team, first aid team. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team at ilang kinatawan mula sa DSWD. Karamihan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone para sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may mga nakatagong tao kahit sa ilalim ng lupa o secret tunnel. May mga dala rin silang generator sets at long-range acoustic device. Nagkaroon naman ng tensyon at tulakan sa pagsisilbi ng warrant matapos harangin ng ilang KOJC members ang mga pulis. Inilak daw ng pulisya ang buong compound, bagamat may ilang mga miyembro pang nagpumilit na pumasok sa loob. 5 miyembro din umano ng KOJC ang hinimatay sa gitna ng tensyon. Ayon kay Torre, posibleng nasa loob lang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Andyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Hindi pa masabi kung matatapos na ngayong araw ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng semento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng semento. Sakaling mahuli ito ay dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Rosalie, pinapulaan na naman ng Pier 11 ang alegasyon ng KOJC na may 7 miyembro o umano sila na nasawi sa gitna ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga otoridad. Ayon sa Pier 11, hindi matay lang umano ang mga naturang miyembro dahil ilang araw na sila na wala sa tulog at dahil na rin sa init ng panahon at pinabulaanan din ng PNP itong napaulat na tear gas o umano
sa pagsisilbi ng warrant kanina. At ayon nga kay General Torre, 30 ektarya itong compound na kanilang lilibutin at mahigit 40 building ang kanilang papasukin, at hanggang sa ngayon nga ay nasa 1/4 pa lang sila. Kung nasa 10 building pa lang ang kanilang tatapusin, at mamayang alauna ng ditong hapon ay inaanyayahan ni General Torre itong mga media na pasukin ang compound ng KOJC. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Rosalie. Oo, Lalaine, kasi kanina bago tayo mag-ere, meron tayong mga naririnig na mga ulat na merong pumanaw at may mga nasugatan. Kinumpirma ba yan ng mga tauhan ng pulisya dyan sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor o kay Apollo Kibuloy? Rosalie, ayon kay Police Major Catherine De La Rey, itong spokesperson ng Pier 11, hindi totoo na mayroong 7 na namatay. Merong isa daw na na-stroke. Pero hindi tayo dun sa pagsisilbi ng warrant of arrest dahil ilang araw na daw itong miyembro na ito na hindi nakakatulog o hindi nakapagpahinga ng maayos dahil nga sa kanilang pagbabantay dito sa mismong compound. Pero kung sa dahilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya ito ay wala pong katotohanan dyan, Rosalie. At yung iba namang na hinimatay dahil na rin sa walang pahinga at walang tulog. O nabanggit mo nga kanina na nasa 42 ba o mahigit 30 yung properties na hahalughugi ng mga tauhan ng pulisya at hindi yan matatapos ngayong araw. Ibig bang sabihin nito na kahit hanggang bukas at sa mga susunod na araw ay ipagpapatuloy ng PNP dyan sa Davao yung paghahalughog dyan sa property ng KOJC para lamang madakip yung kanilang mga hinahanap na mga personalidad? To be exact, Rosalie, nasa 42 na gusali itong nasa loob ng KOJC compound. At ayon kay General Torre, hindi sila lalabas dito sa buong compound hanggat hindi nila isa-isa, hindi nila nakalughog lahat itong mga gusali. So inaasahan natin na posibleng hanggang bukas pa itong paghahanap nila, Rosalie. Saan naman naglalagi yung mga miyembro ng KOJC habang naghahalughog? Nandyan ba sila sa labas ng compound? Narinig kong inulat mo kanina, hindi sila maaaring makapasok sa loob. Tama ba? Tama yan, Rosalie. Kanina kasing umaga may mga talagang nagpumilit. Medyo nagkaroon ng tension nga kasi may mga ibang miyembro na gustong pumasok. Pero lately naman kalaunan, pinapayagan naman yung mga ilan. Basta dumaan lang sa procedure, dumaan sila doon sa desk ng PNP na kailangan silang i-check. Pero sa ngayon, dito sa likuran natin, may mga mangilang-ilang miyembro pa rin na nagbabantay dito sa labas ng gate. Pero yung iba naman ay minabuti na lang na umuwi dahil ngayong iba naman talaga ay bawal pumasok. Pero yung karamihan naman kasi kanina, meron nang nasa loob nung pumasok ang mga PNP bandang 5:00 ng umaga. O dahil nga long weekend holiday, Lalaine, ano ba ang binanggit ng abogado ng kampo ni Kibuloy na susunod nilang gagawing aksyon dahil mukhang hindi nila mapipigilan yung mga tauhan ng pulisya sa paghahalughog at dyan sa KOJC compound? Rosalie, kanina naging limitado itong tugon ni Attorney Israel Totorion, itong legal counsel ng KOJC. Ang sabi lang kanina niya sa pag-uusap ng ni General Torre ay dapat antayin muna nila itong kumbaga ang consent ng KOJC bago nila pasukin ang compound. At kanina nga, sinubukan din natin na kunan siya ng pahayag about dun sa mga next niya na mga hakbang nila kung anong gagawin nila after itong raid, pero hindi na siya nagpa-unlock ng pahayag sa mga media. Okay, maraming salamat. Lalaine Moreno nag-ulat ng live mula sa Buhangin, Davao City. Nakalabas na mula sa detensyon ng House of Representatives si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinataw ang detensyon laban sa kanya matapos i-cite in contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration. Ito ang balita.
Gabi ng Biyernes, August 23 nang makalabas na mula sa House Detention Facility si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos siyang patawan ng isang araw na detention matapos i-cite in contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom. Dahil ito sa umano'y pagsinungaling ng abogado sa dahilan ng hindi nito pagdalo sa kauna-unahang public hearing ng House panels noong August 16. Bagay na inhingi nito ng public apology sa mga kongresista at iginiit na isa itong honest mistake matapos na akalaing Huwebes at hindi Biyernes ang nakatakdang Quadcom hearing. Nagbabala naman ang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, sa posibilidad na maulit ang detention laban kay Attorney Roque kung gagawa ng hakbang na labag sa panuntunan ng Kamara. Yes. Yan ang patutunguhan yan. Kapag meron na namang bagong contemptible act si Attorney Harry Roque, and of course, we will have to ask the members of the Quadcom, including the co-chairs, kung ano yung decision dyan, and we will decide when it happens. Kabilang si Roque sa resource persons ng pagdinig dahil sa umano'y pagiging abogado nito sa Lucky Star 99. Isa sa mga ni-raid na pogo na iniimbestigahan dahil sa mga irregularidad at krimeng may kinalaman sa operasyon nito. Gayunman, paulit-ulit itong itinatanggi ni Roque. Nasilip din ng paglobo ng cash assets ng Biancham Holdings and Trading Incorporated, ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Roque at ilang incorporators. I wish to share that the document discloses cash for 2014 of Biancham in the total amount of 125,300 pesos. And then, Mr. Chair, I wish to invite as well the attention of the public, especially the Quad, to the 2015 audited financial statement of Biancham. Noticeably, the cash increased from 125,000 from 2014 to 3,125,300 pesos in 2015. I wish to take note, Mr. Chair, 2014 and 2015 were prior to the administration of former President Rodrigo Roa Duterte. Having seen 2014 and 2015 assets of Biancham, kindly flash the 2018 assets of Biancham Holdings. For the information of the committee, Mr. Chair, from 125,000 in 2014 to 3 million in 2015, the cash or the current assets skyrocketed in 2018 to 67,775,800 pesos. With all due respect, Attorney Roque, saan po nanggaling itong napakalaking perang ito? Nagbenta po ang pamilya ko ng isang 1.8 hectares na lupa sa multinational village Parañaque. We sold it to the Velarde Group. In turn, the Velarde Group swapped it to the SM Group. And our 1.8 hectares now is where the SM warehouse is located. Inusisa rin ang kaugnayan ng Biancham sa PH2 Corporation, isang kumpanyang nagmamay-ari sa ni-raid na bahay sa Tuba, Benguet. Sa property, nadakip ang isang pugante na nasa red notice ng Interpol at wanted sa China dahil sa financial fraud case. I'm not going to argue every single point raised, but ang tanong po, anong kriminal na bagay ang ginawa ko? Meron ba? Anong ebidensya na ang Lucky South ang nagbayad ng mga lupa na binili ko? Pinakita ko naman po, nagbenta kami ng 1.8 hectares. At sinabi ko naman po na yung perang yon ang ginamit na pambili. So sa akin po, pwede naman kayo magkaroon ng kahit anong conclusion, but eventually, ang tanong, anong ginawa kong mali? Meron ba ako ginawang krimen? Linawin na lang po natin yan
para yan po talaga ang inquiry natin dito sa hearings na po ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawa ng suspensyon ng Malacanang si Abra Vice Governor Jocelyn Valera Bernos. Ito ay matapos umanong ipag-utos ng opisyal ang pagpapatupad ng lockdown sa isang ospital noong COVID-19 pandemic. 1 taon at 6 na buwan ang ipinataw na suspensyon sa vice-gobernador dahil sa kasong administratibo na inihain laban sa kanya. Taong 2020 nang ipag-utos umano noon ng opisyal ang pag-lockdown sa isang ospital sa kanilang probinsya matapos na magpositibo sa COVID-19 ang isang nurse doon. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Vice Governor Bernos na politically motivated ang suspensyon na ipinataw sa kanya. Kinundena ng National Task Force West Philippine Sea ang China sa makailang ulit na mapanganib na pagpapakawala ng flares laban sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ngayong linggo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Upang beripikahin at subaybayan ang mga poacher na pumasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at sa territorial seas ng Pag-asa Island, nagsagawa ng Maritime Domain Awareness o MDA noong August 22 sa pamamagitan ng Cessna 208B Grand Caravan Aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipag-ugnayan nito sa Philippine Coast Guard. Pagdating sa Zamora Reef, sunod-sunod na nagpakawala ng flares ang China patungo sa aircraft ng BFAR na nagsasagawa ng MDA sa lugar. Ang Zamora Reef ay nasa territorial seas ng Pag-asa Island, subalit illegal itong nireclaim ng China at tinayuan ng military base. Maaalalang noong August 19, bago ang insidenteng ito, nakaranas din ng katulad na panghaharas ang parehong eroplano ng VFAR nang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight malapit sa Bajo de Masinloc. Lumapit ng hanggang 15 metro ang People's Liberation Army Air Force Fighter Jet 63270 at nagpakawala ng sunod-sunod na flares. Ang aksyon ng China ay naglagay ng mapanganib na sitwasyon o peligro sa mga tauhan ng BFAR na sakay ng eroplano. Bunsod nito, kinundina ng National Task Force West Philippine Sea ang China at muling nanawagan na tigilan na ng PRC ang agresibo at mapanganib na hakbang na ito laban sa mga barko at eroplano ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng lehitimong pagpapatrolya sa EEZ ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bagong executive order ang lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-aamyenda sa inilabas noon na kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa devolution ng ilang tungkulin ng local government units. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Ngayong taon, inaasahang maglalabas ng isang executive order o EO si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-aamyenda sa EO ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa Full Devolution Initiative. Ito ang inihayag ng Pangulo sa pagtitipon ng local executives sa Local Governance Summit sa Pasay City. Sa pamamagitan ng bagong polisiya na ito, inaasahang magkakaroon ng malinaw na parameters sa mga tungkulin, serbisyo at pasilidad na isasalin sa mga lokal na pamahalaan mula sa national government. Ito ay alinsunod na rin sa Mandanas ruling. This year, we also target to issue the amending Executive Order number 138 Series 2021 with clearer parameters on the functions, services, and facilities that are to be devolved. We have been working on this for a good long while, and I think we have found a formula wherein we divide the funding according to the way that we determine services belong to as a responsibility to the national government, other services belong to the local government. Ayon kay PBBM, sa oras na magkaroon ng linaw ang devolution ng mga tungkulin, magkakaroon ng kapabilidad ang mga LGU na maipatupad ang mga programa na tutulong para sa ikauunlad ng kanilang lokalidad. Once we have clearly defined the parameters of devolution, our LGUs will have greater capability
to implement and localize the Sustainable Development Goals. Ilan sa mga mambabatas na rin na nagpahayag ng tila pagkabahala sa paglilipat ng ilang tungkulin sa LGU dahil na rin sa kwestiyon ng kakayahan ng mga maliliit na munisipalidad o lokal na pamahalaan na maipatupad ang mga malalaking programa o proyekto. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mabilis na pagtaba ng mukha o moon face, mabagal na paghilom ng sugat at mataas na presyon ng dugo. Ilan sa sintomas ng Cushing syndrome. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang cortisol na natural na sa ating katawan ay isang steroid hormone o kilala rin bilang stress hormone. Ito ay esensyal na kailangan upang mapanatiling nasa maayos na level ang ating blood pressure, pagbalanse sa sodium ng ating katawan at nakakatulong rin ito upang ang ating mga kinakain ay matransform bilang enerhiya. Ngunit ang lahat ng sobra ay masama. Ganon din ang level ng cortisol sa ating katawan na maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon. Cortisol is one of the fight or flight hormones. No? The other fight or flight hormones are your catecholamines. No? So it is really needed by the body, but if it in excess, it can cause damage. Ayon kay Dr. Gia Wasmer, isang endocrinologist sa Makati Medical Center, ang pinakamadalas na nagkakaroon ng sakit na ito ay ang mga kababaihang nasa edad 40 at 50 taong gulang. Usually in the 40s, 50s, and it's definitely more common among females than males. So it's like 3 out of 1 female, higher incidence compared to the male. Dagdag pa ni Dr. Wasmer, kung ito ay hindi maaagapan, maaaring magresulta sa seryosong komplikasyon. It can cause yung permanent na complications, no? Gaya ng, let's say, heart failure. Kasi sa taas ng blood pressure, pwedeng magkaroon ng lumaki yung puso and then ma-affect yung coronary arteries din, magkaroon ng coronary artery disease, heart attack. No? So aside from heart failure, pwede rin mag-stroke, pwede mag-bleed yung sa utak, no? And yun yung complication na hindi mo na mare-reverse. No? Kaya pinapaalala ng espesyalista, para maiwasan ang mga komplikasyon, isang mensahe ang kanyang nais iparating sa publiko. Siguro yung ka lang kung napag-usapan natin yung features, no? Kung may napapansin kayong features na ganon, ang first thing to do is to visit your endocrinologist, no? To see kung yun ba yung iniisip mo na Cushing's syndrome, no? At para sa iba pang impormasyon ukol sa Cushing syndrome, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nerespondehan ng UNTV News and Rescue ang isang sugatang lalaking rider matapos bumangga ang sinasakyan nitong motorsiklo sa isang SUV sa kahabaan ng Nasugbu Tagaytay Highway nitong Biyernes ng hapon. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Habang binabaybay ng UNTV News and Rescue Team ang kahabaan ng Nasugbu Tagaytay Highway sa Cavite kahapon ng hapon, napansin ng grupo ang isang lalaking rider na nakahinto at may dugo sa bandang kanang binti nito. Mabilis na bumaba ng sasakyan ng grupo upang tingnan ito. Ayun, po. Ayun, dito yung sabi. Paano mag-explain? Magandang lang. Ito, saan tumama ito? Ito, gano'n ko sakit to? From 1 to 10. Ang pinakamasakit, 10. Mga 8 lang. Kinilala ang biktima na si Christian Carl Malabanan, 24 anyos. Ayon kay Malabanan, pinapagpag niya ang kanyang naputikang hita habang sakay ng minamaneho niyang motorsiklo. Nagulat na lamang siya na nasa unahan na pala niya ang isang umaandar na SUV at hindi na naiwasang sumalpok sa uliang bahagi nito. Nagtamo ito ng malalim na hiwa sa kanang binti na binigyan naman ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Matapos mabigyan ng paunang lunas ang biktima ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Sa halip ay sinundo na lamang siya ng mga kasamahan niya sa trabaho at sinakay ang biktima at ang kanyang motorsiklo sa kanilang L300 van. Sabi ni Malabanan, umalis na ang SUV na nakabangga niya matapos sa magkausap at nagkaroon na lamang ng areglo.
Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Good news para sa mga motorista. Posibleng magkaroon ng big-time rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring umabot sa 1 peso and 80 centavos hanggang sa 2 piso ang bawas sa presyo ng diesel. Mahigit piso na rollback sa gasolina at nasa halos 2 pisong bawas sa presyo ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ang dahilan ng malakihang rollback ay bunsod ng pagbaba ng demand, gayon din ang development ng feedstock sa Gaza. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, August 27. Walang inaasahang direktang epekto sa bansa ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest weather forecast ng Pag-asa, huling namataan ng bagyong Shanshan sa layong 2,055 kilometers ng silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometers per hour at pagbugso na 135 kilometers per hour at kumikilos sa direksyon ng hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Bukod sa walang direktang epekto, hindi rin inaasahan na palalakasin nito ang southwest monsoon. Gayunman, patuloy pa rin na makararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng habagat, kabilang na ang kanluran ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging maaliwalas naman ang panahon ngayong araw sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Gayunman, malaki pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi. Tuluyan ang gumuho ang lupa sa Pilando, Gambang, Bacon Road, Halsema Highway o ang daang nagdudugtong sa Benguet at Mountain Province. Bilang alternatibong daan, pinapayuhan ang mga motoristang galing sa La Trinidad patungong Cervantes Road, Mountain Province at Kalinga Province na gamitin na lamang ang Tublay Kilometer 21 Labi, Ambuklao, Bukod, Kabayan, Abatan, Bugiwas, Bontoc Road. Sa mga babiyahe naman mula sa Kalinga Mountain Province at Cervantes na patungong Baguio, gamitin ang loo sa Bugias hanggang Kabayan, Bukod, Bekel, Pactal route. Kung magtutungo naman sa La Trinidad, dumaan sa Lamot, Shilan Camp, Dangwa Road. Bahagyang umayos na ang temperatura sa NAIA Terminal 3 kaninang umaga matapos masira ang aircon system nito kahapon, August 23. Gayunman, may nararamdaman pa ring init sa second floor ng lugar kung saan makikita ang concessionaires sa lugar. Hindi pa naglabas ng pahayag ang Manila International Airport Authority o MIAA kung nakumpuni na ng lubusan ang chillers ng airport terminal. Nagsagawa kahapon, August 23, ng troubleshooting ang MIAA sa aircon system ng lugar kasunod ng naitalang mataas na operational temperatures sa chiller 1, 2 at 4 nito na nakaapekto sa mga pasahero sa pagsisimula ng long weekend. Naglagay na lamang ng cooling fans bilang pansamantalang remedyo sa naramdamang init ng temperatura sa nasabing terminal. Sabay nating balikan ang selebrasyon ng nag-iisang FM station on wheels, ang Wish 107.5, sa isang dekada nitong pagbibigay ng magandang musika at pagtupad ng mga pangarap na nagbigay saya at pag-asa sa mga wisher. Mapapanood na ito bukas ng gabi sa official YouTube channel ng KDR Music House. Ito ang balita ni Gladys Towapi. August 11, 2024. Isang espesyal na gabi ang inihanda ng Wish 107.5 upang pasalamatan ang lahat ng mga wisher dahil sa kanilang pagmamahal at sa pagsapit ng 10 years and counting ng FM station on wheels. Subalit kung na-miss nyo ito, ngayong long weekend ay balikan natin ang isang gabi ng pagdiriwang ng magandang musika at kawang-gawa. Isama sa inyong itinerary ang panonood ng Wish Date Obscure, isang istoryang nagpaantig sa damdamin ng mga wisher. Tampok sina Elijah Canlas, JC Alcantara,
Irina Bautista, Bernadette Allison, at Drexel Kern para sa kanilang kauna-unahang pagsasama sa Wish Date. Did you know that Chris loves you? Expression? Sometimes, as in the silence of the lips. And the power of love is in its mysteries. Makisaya at damhin ang mga OPM song na nagpatingkat sa emosyon ng bawat eksena ng kwento, nahatid ng ilan sa mga pinakamahuhusay na OPM artists, sina Stell, Gigi Delana and the Gigi Vibes, Neo Colors, Silent Sanctuary, kasama ang ilan sa KDR Music House artists, SI, Hacky, at Letters from June. Alamin din kung papaano naging instrumento ang Wish 1075 upang magbigay saya at tulong sa mga napiling benepisyaryo ng ilan sa mga hinahangaang OPM artists. Kumpletuhin ang inyong long weekend sa pamamagitan ng panonood sa digital streaming ng Wish Date Obscure. Bukas ng gabi, alas 7 sa official YouTube channel ng KDR Music House. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 14 na tao ang nasawi matapos mahulog ang sinasakyang bus sa Nepal. Batay sa mga opisyal, galing ang bus na may lulang 40 tao sa Pokhara, India at patungo sa Kathmandu nang mangyari ang insidente. Hindi pa tiyak kung ano ang dahilan ng aksidente at hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Inihayag ng independent U.S. presidential candidate na si Robert F. Kennedy o RFK Jr. na sususpindihin na nito ang kampanya at i-endorso si Republican Donald Trump. Nagpapakita ang hakbang na ang pananatili nito sa presidential race ay posibleng makabawas sa suporta para kay dating President Trump. Sa kasalukuyan, mahigpit ang laban sa pagitan ni Trump at Democratic Vice President Kamala Harris bago ang November 5 election. Isang environmental lawyer, anti-vaccine activist at kaanak ng dalawang itinuturing na titans sa Democratic politics si RFK Jr. Umigting ang demand ng cucumber sa Iceland at tinitingnang dahilan nito ay ang isang viral TikTok trend. Nagsimula ito sa pag-share ng salad recipe ng social media influencers sa Nordic country. Batay sa ulat, dumoble ang demand sa cucumber dahil sa recipe ng grated cucumbers, sesame oil, bawang, rice vinegar at chili oil. Ayon naman sa Hagkop, karaniwan ang nakararanas ng shortages sa Iceland cucumber sa panahong ito ng taon. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas na itala ng Department of Health. Last week, nakadetect po tayo ng isang case ng Mpox. So, ito yung pansampu in the Philippines since December of 2023. At ito yung una since the declaration of the public health emergency of international concern. Pagdedeklara ng Alert Level 4 o mandatory evacuation sa mga Pilipino sa Lebanon, hindi pa ikinukonsidera ayon sa Department of Foreign Affairs. DFA tiniyak na may contingency plan sa paglilikas ng mga OFW. Habang pwede pa, sana makauwi na, iwasan muna yung Lebanon for the next few weeks or less hanggang matapos na itong gilian nila with Israel kasi baka lumawak pa. It might spread to a regional conflict. Dismiss Bamban-Tarlac Mayor Alice Go, nakalabas na ng bansa noong pang July 17. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia.
2 barko ng Pilipinas ilang beses binangga ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Collision videos na inilabas ng China, edited ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. That short video does not tell the entire story, no? It's a spliced video, it's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no? Alegasyong political harassment ni Vice President Sara Duterte sa pagdadawit sa kanyang kapatid at asawa sa illegal drugs itinanggi ng mga kongresista. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Ay, sa akin, walang political harassment yan. Walang political attack yan. Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros nagkasagutan sa budget briefing ng Senado para sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Mga tulong na i-endorso ng OVP sa mga ahensya, pinupolitika umano. I don't appreciate this kind of attitude. Madam Chair, yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. DILG Secretary Benhur Abalos at kampo ng KOJC nagkasagutan kaugnay ng issue sa pag-aresto sa religious leader na si Apollo Kibuloy. 10 million pesos na reward kay Kibuloy muling kwenestyon ng KOJC. DOJ dumipensa. Bakit po sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin na hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. Abogadong nagnotaryo sa counter-affidavit ni dismissed Banban Mayor Alice Go humarap sa DOJ. Nanindigan na nakaharap pa umano sa kanya ang pinatalsik na alkalde noong August 14. Nakausap sila ni Alice Guo doon sa baba ng kanyang opisina at nakita niya at nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. And then he notarized the counter affidavit. Pilipinas, posibleng ikonsidera na ang paghahain ng kaso laban sa China sa United Nations ayon sa National Maritime Council. 129 Chinese ships na mataan sa West Philippine Sea ngayong linggo. Well, I would suppose that there are United Nations bodies. Rapid Response Team, ipadadala na ng Philippine government sa Lebanon. Ang OWA, DMW, we're working together. Magpapadala na tayo ng Rapid Response Team. Second, meron tayong karagdagang funds na inaayos, pinapadala para makapag-responde tayo ng mabilis-bilis. Kung sakasakali na kaagad ay magre-repatriation tayo either by sea or by land. Full-scale probe sa mga sangkot sa pag-alis ng bansa ni dismissed Banban Mayor Alice Go iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Presidential Anti-Organized Crime Commission tiniyak na gagawin ang lahat ng hakbang upang mapauwi ng Pilipinas ang pinatalsik na alkalde. Vice President Sara Duterte hinamong pangalanan ang mga kongresistang nagsasabing may impeachment efforts laban sa kanya. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Siguro i-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niyang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. Senator Risa Ontiveros isusulong ang pag-amyenda sa 2025 budget ng Office of the Vice President. At the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina
Siphoning o pagkuha sa kargang langis ng lumubog na MTKR Terra Nova, target tapusin sa loob ng 14 na araw ayon sa Philippine Coast Guard. Well, accordingly, yung pong 200,000 liters per day na na-mention po nila sa atin, will be finished in 2 weeks' time. Kapatid ni Alice Go na si Sheila at business partner na si Cassandra Ong naharang ng immigration sa Indonesia. We would like to confirm that the immigration nga po ng Indonesia ay hawak na po nila, under custody na po nila itong si Sheila Guo at saka si Cassandra Ong po. Na-hold po sila ng August 21 ng around 6:45 a.m. Graft and corruption at kasong administratibo, posibleng kaharapin ng government employee o official na tumulong sa pagtakas ni dismissed Mayor Alice Go ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Napakarami ho talaga. Una, siyempre may direkta tayong paglabag doon sa mga batas na may kinalaman sa Code of Conduct nitong Code of Conduct in Government Service. No? Una na po yan. Pangalawa is aspetong kriminal, paglabag doon sa aspeto ng pagtulong at pagkakanlong. So may obstruction of justice po yun. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, idinawit sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords noong 2016. Pagdawit kay dating Pangulong Duterte, tinawag na demolition job ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Oil tanker sa Red Sea na may sakay na 23 Pinoy seafarers. Inatake ng Houthis ayon sa Department of Migrant Workers. The crew are safe and sound, and that the last word we have is that there are naval security forces already in the area, ready to rescue them, and so we're hoping that the rescue will indeed transpire within the day. Sheila Guo, kumpirmadong Chinese national ayon sa National Bureau of Investigation. Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Xiang Mir and Sheila L. Guo are one and the same person. Partisipasyon ni Sheila Guo sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, kabilang sa aalamin ng Senado sa pagdinig sa Martes. Sangkot sa umano'y pagtakas ni Alice Guo kasama sa sisiyasatin. Dati kasi merong angulo kung related itong dalawang Pogo Hub. Ngayon, established na related na. No? By the virtue of Cassandra Ong and Sheila Guo traveling together. Akusasyong demolition job laban sa pamilya Duterte, pinalagan ng Quad Committee. Mas malalaking personalidad target ng komite na mahayag sa inaasahang pagharap ni Cassandra Ong sa pagdinig. And that's the reason why we are pursuing this, not because it is a political harassment or tinatawag nila na demolition. I don't want to be a part of any demolition job. At Pinoy crew ng barkong inatake sa Houthis hindi napapayagang maglayag sa Red Sea. Mga tripulanteng Pilipino pinayuhang gamitin ang right to refuse sailing sa ruta sa Red Sea. Remember our rule that based on our department order that once a ship has been attacked, then henceforth that particular principal will know, the ship owner will no longer be allowed to board any Filipino seafarers on any of its voyages that navigate through the Red Sea and the Gulf of Aden. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan 12:26 na nagsasabi, ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.